Isang umagang-umaga, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng tumama ng may matinding init sa kahabaan ng EDSA. Matapos ang kanyang karaniwang sesyon ng ehersisyo sa umaga, nagpasya si Maya de la Cruz na umuwi na, binabagtas ang abalang mga kalsada ng Quezon City. Ang nakakapasong init ng tanghali ay humahalo sa ingay ng mga sasakyan at sa sunod-sunod na busina mula sa iba't ibang direksyon. Suot pa rin ang kanyang damit pang ehersisyo, mahinahon niyang minaneho ang kanyang motorsiklo, ngunit nananatiling alerto habang dumadaan sa mga hilera ng mga kotse at iba pang motorista na nag-uunahan sa linya. Ang siksikang kalsada ay hindi nakabawas sa kanyang pokus sa paglalakbay. Ninanamnam niya ang dampi ng hangin sa kanyang mukha, isang anyo ng kalayaan matapos alisin ang pagod sa pamamagitan ng pisikal na pagsasanay. Ngunit sa likod ng katahimikang kanyang nararamdaman, ang tadhana ay handa ng magbukas ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang pakikipagtagpo sa isang grupo ng mga tiwaling opisyal na dumudungis sa pangalan ng institusyong tagapagpatupad ng batas. Eksakto sa isang pangunahing interseksyon, sa gitna ng walang tigil na musika ng syudad, binagala ni Maya ang takbo ng kanyang sasakyan nang maging dilaw ang ilaw trapiko. Sa kanyang paligid, ang mga hilera ng motorsiklo at kotse ay huminto ng sabay-sabay, na lumilikha ng isang dinamiko, ngunit kontroladong kapaligiran. Subalit biglang nagbago ang sitwasyon ng isang patrol car na walang opisyal na marka ang huminto sa harap ng linya ng mga motorista, na sinundan ng ilang taong nakauniporme ng pulis na bumaba ng may magaspang na hakbang at puno ng presyon. Tanggalin ang helmet, ilabas lahat ng papeles, sigaw ng isa sa mga opisyal sa malakas na boses, na ikinagulat ng karamihan sa mga motorista. Kumunot ang noo ni Maya. Alam niya na ang mga opisyal na checkpoint ay laging isinasagawa ng may tamang pamamaraan at sa isang maliwanag na post, hindi sa kung saan-saang lugar at sa ganitong paraan. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado at sinimulang kapain ang kanyang bag upang kunin ang mga dokumento ng sasakyan. Doon na lumapit sa kanya si Kapitan Berto Reyes, isang lalaking malaki ang katawan na may malamig na tingin at mabangis na mukha. Lumakad siya ng may kumpiyansa, na para bang walang sinumang mangangahas na labanan siya. Mga papeles, maikli niyang sabi habang tinititigan si Maya ng may mapanuring tingin. Magalang na iniabot ni Maya ang kanyang ECC at lisensya. Heto po, sir. Tinanggap ni Berto ang mga dokumento, ngunit hindi man lang binuklat ang mga pahina. Tiningnan niya lamang ito saglit saka ibinalik ang mga ito habang sinasabing, hindi tugma ang kulay ng motor sa datos sa rehistro. Pwede kang matiketan dito. Bahagyang nagulat si Maya. Alam niyang legal na nakarehistro ang kanyang motorsiklo at kumpleto ang lahat ng dokumento. Paumanhin po, Kapitan, pero ganito na po talaga ang kulay ng motor ko at tugma naman ito sa talaan sa dati. Ngunit walang pakialam si Berto. Humakbang siya palapit kay Maya at sinabi sa mahinang boses, ngunit puno ng pagbabanta, kaysa maabala ka pa sa pag-aayos ng tiket, magbayad ka na lang ng administrative fee. 2,000 piso tapos pwede ka nang magpatuloy sa biyahe mo. Mas mabilis, mas madali. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa katanghalian para kay Maya. Agad niyang naunawaan ang tunay na layunin ng mga tiwaling pulis na ito. Hindi sila nagpapatupad ng batas, kundi nangingikil ng mga ordinaryong mamamayan sa ilalim ng pagkukunwaring checkpoint. Sa isang matalim na tingin, ginantihan ni Maya ng titig si Berto, handang baliktarin ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Maya, sinusubukang panatilihin ang kanyang emosyon at pasensya. Alam niya na ang kulay ng motor na nakasaad sa rehistro ay tama. Alinsunod ito sa direktang pagsusuri ng mga tauhan ng DTI, noong nag-renew siya ng rehistro, ilang buwan na ang nakalipas, walang anumang pagbabago, walang paglabag. Ngunit, malinaw na hindi katotohanan ang hinahanap ni Berto. Naghahanap lamang siya ng dahilan para mangikil. Kapitan, sigurado po akong tama ang datos sa rehistro, sabi ni Maya sa isang kalmado, ngunit matatag na boses. Ang kulay ng motor na ito ay eksakto sa nakasulat. Ito ay resulta ng opisyal na proseso sa DTI. Bahagyang umismid si Berto at mumisi ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng masamang hangarin. Kung ganoon, kailangan mong sumama sa istasyon para sa proseso ng pagtiket, para maging malinaw. Pero ni hindi niyo pa nga po tinitingnan ang laman ng mga papeles ko, sagot ni Maya, sa pagkakataong ito ay mas malakas ang kanyang tono.
Tiningnan niyo lang saglit tapos agad niyo na akong inaakusahan. Hindi ito ordinaryong checkpoint, ito ay pangingikil. Nagsimula nang magtipon ang mga tao. Ilang ibang motorista na pinarari ng mga tiwaling pulis ay nagsimulang mapansin ang tensyon sa pagitan ni Maya at Berto. Ang kapaligiran ay lalong naging maigting. Lumapit muli si Berto, sapat na malapit para marinig lamang nilang dalawa ang kanyang boses. Huwag kang maghanap ng gulo, miss. Magbayad ka na lang ng fee. Makakaalis ka kaagad. Kung magmamatigas ka, titiketan ka namin. At maniwala ka, mas magiging komplikado ang buhay mo. Hindi umatras si Maya. Pinanatili niya ang kanyang tindig, hindi nagpapakita ng takot kahit na ang panggigipit mula kay Berto ay lalong nagiging totoo. Hindi ako takot sa abala, matatag niyang sagot. Ang kinatatakutan ko ay ang kawalang katarungan. Kaya kung gusto ninyong magtiket, sige, ayon sa patakaran. Pero huwag kayong gumamit ng dahilan na hindi malinaw. Nagsimulang mamula ang mukha ni Berto, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi siya sanay na tratuhin ng ganoon, lalo na ng isang babae. Saglit siyang natahimik, na para bang sinusukat kung seryoso ba talaga si Maya sa paghamon sa kanya. Pagkatapos, nang walang anumang babala, humakbang si Berto at marahas na itinulak ang balikat ni Maya. Sa isang mahinang daing, bumagsak si Maya sa mainit na aspalto. Kumalat ang sakit sa kanyang likod, ngunit mabilis siyang bumangon, kahit na nakaupo pa rin siya ng bahagya. Sa matalim at nag-aalab na mga mata sa galit, tinitigan niya si Berto. Sa pagkakataong ito, hindi lamang dahil sa kawalan ng takot, kundi dahil sa lalong nag-aalab na determinasyon. Ngumisi si Berto. Lumuhod siya sa harap ni Maya na nakaupo pa rin at marahang nagsalita, kaya, miss, magpapatiket ka o magbabayad na lang ng administrative fee. Tinitigan ni Maya si Berto ng walang pag-aalinlangan. Kahit na masakit pa rin ang kanyang katawan dahil sa marahas na pagtulak kanina, at ang mainit na hangin ang tanghali ay may kasamang alikabok ng kalsada, hindi niya inalis ang kanyang tingin. Alam niya na kung aatras siya, kahit sandali, lahat ng ito ay magtatapos tulad ng dati. Magpapalitan ng pera, babaliwalain ang batas, at pagtataksilan ang diwa ng katarungan. Huwag kang gumamit ng dahas sa isang babae, mahinang sabi ni Maya, ngunit sapat na malakas para marinig ng malinaw. At huwag mong gawing kasangkapan ang iyong posisyon bilang hepe ng istasyon para mangikil sa mga mamamayan. Tumawa ng maikli si Berto, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Ang kanyang mga mata ay lalong dumilim. Lumuhod siya ng mas mababa, papalapit sa mukha ni Maya na para bang nais ipakita ang kanyang pisikal na dominasyon. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Akala mo ba pwede kang magsalita ng ganyan dito, bulong niya. Kung gugustuhin ko, kaya kong gawing impyerno ang araw mo. Isang napakasamang araw. Nanatiling kalmado si Maya kahit nagsisimula ng manigas ang kanyang mga kalamnan. Alam niyang kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, ngunit hindi rin siya dapat magpakita ng kahinaan. Ano man ang gawin mo, ipapakita lang nito kung gaano karupok ang iyong pag-iisip bilang isang alagad ng batas. Ang posisyon ay hindi isang kasangkapan para mang-api. Ito ay isang responsibilidad para magprotekta at maglingkod. Nagbago ang mukha ni Berto, nanliit ang kanyang mga mata, at tumigas ang kanyang panga. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis dahil sa nag-umapaw na galit. Sa isang mabilis na kilos, tumayo siya at buong lakas na sinugod si Maya. Ang atake ay nagpatumba kay Maya sa gilid. Tuluyan siyang bumagsak sa pagkakataong ito, nakahandusay sa mainit na aspalto. Ngunit sinubukan niyang bumangon. Subalit ang atake na iyon ay lalo pang nagsindi ng apoy ng paglaban sa loob niya. Dahan-dahan, habang nanginginig ang kanyang mga ngipin sa pagpipigil sa sakit, tumayo siya. Ang kanyang tingin ay nanatiling matalim. Ang kanyang maitim na mga mata ay tumago sa kaluluwa ni Berto na puno ng masamang hangarin. Lumapit muli si Berto. Ang kanyang mga hakbang ay magaspang, na para bang ang lupa sa ilalim niya ay nayayanig. Tumayo siya sa harap ni Maya, sa pagkakataong ito ay mas malapit, hanggang sa ilang sentimetro na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Bilang isang babae, dapat kang sumunod sa akin, malamig niyang bulong. Kung ayaw mong gumamit ako ng dahas, huwag kang maghanap ng gulo. Nakikinig ng mabuti si Maya. Inayos niya ang kanyang paghinga, naghahanap ng kahinaan sa postura ni Berto.
At nang makita niya ang isang siwang, nang bahagyang maging kampante ang katawan ng tiwaling hepe, kinuha niya ang inisyatiba. Sa isang matalas na reflex at sa pagsasanay sa martial arts na matagal na niyang pinag-aaralan, gumanti ng atake si Maya. Ang unang kilos na ginawa niya ay ang paghawi sa kamay ni Berto na nagtangkang humawak sa kanya. Pagkatapos, sa isang mabilis na pag-ikot ng katawan, nagbigay siya ng isang kontra-atake diretso sa tuhod ni Berto. Nawala ng balanse ang malaking katawan ni Berto. Bago pa siya makabawi, nakapagbigay na si Maya ng isang magaang, ngunit tiyak na sipa sa kanyang balikat, sapat na para tuluyang mawala ang kanyang balanse. Bumagsak si Berto na paupo sa sahig. Saglit siyang hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit hindi tumigil si Maya. Agad siyang lumapit, hinawakan ang kwelyo ng asul na uniforme ni Berto, at itinaas ang kanyang mukha hanggang sa magkatitigan sila. Kahit na ako'y isang babae, sabi niya sa isang mahinang ngunit matatag na boses, hindi ako matatakot sa inyo, mga tiwaling naka-uniforme. Sobra na ang ginagawa ninyo at ire-report ko kayo sa district director. Hindi ko hahayaang maging pugad ng mga mananakop na nagpapanggap na tagapaglingkod ang lungsod na ito. Ang hangin sa paligid ay mainit pa rin. Hindi lamang dahil sa sikat ng araw sa katanghalian, kundi dahil din sa tensyon na umalingaw sa gitna ng kalsada. Ilang motorista at residente na naging saksi ay nakatayo na parang mga estatwa. Walang sinuman ang nangahas na lumapit sa gitna ng itim na aspalto na umuusok. Mahigpit pa ring hawak ni Maya ang uniforme ni Berto. Ang lalaking malaki ang katawan na ngayon ay nakahandusay dahil sa hindi inaasahang ganting salakay. Umungol si Berto sa sakit. Halos hindi siya makahinga. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit na mahirap kontrolin. Sa isang paos at puno ng pagbabanta na boses, sinabi niya, ang lakas ng loob mong labanan ang isang opisyal. Alam mo bang krimen yan? Hindi na tinag si Maya. Pinanatili niya ang kanyang postura, handa kung sakaling subukan muli ni Berto na umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, si Maya naman ang nagsalita ng may malamig ngunit mariing diin. Ang isang opisyal na tulad mo ay hindi karapat-dapat tawaging opisyal. Kayo ang mga tiwaling dumudungi sa institusyon at sisiguraduhin kong malalaman ito ng lahat. Tumawa ng maikli si Berto. Isang pilit na tawa. Sige, magsumbong ka sa district director. Makikita mo, mas malala pa rito ang mangyayari sa'yo. Ang pagbabantang iyon ay hindi nagpatayo ng balahibo ni Maya. Sa halip, lalo pang nagbukas ng kanyang mga mata ang mga salitang iyon. May mas malaki pa rito kaysa sa isang illegal na checkpoint o simpleng pangingikil. Hindi lamang ito tungkol kay Berto. May mas mataas na kasangkot. Marahil isang network, marahil proteksyon mula sa itaas. Sa isang matatag na hakbang, binitawan ni Maya ang kanyang pagkakahawak at tumayo ng tuwid. Tinitigan niya si Berto sa huling pagkakataon bago tumalikod at nagtungo sa kanyang motorsiklo. Alam niyang ang laban ngayon ay hindi pa tapos at marahil ay nagsisimula pa lamang. Hindi ako natatakot, sabi niya nang hindi lumilingon. At hayaan nating ang batas ang magsalita. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo, isinuot muli ang kanyang helmet at pinaandar ang makina. Nang hindi naghihintay ng reaksyon mula kay Berto o sa mga kasamahan nitong tiwaling pulis, agad na pinaharurot ni Maya ang motor patungo sa Gixi headquarters sa Camp Karingal. Ang lugar kung saan niya sisimulan ang isang bagong yugto ng laban na ito. Isang laban kontra sa madilim na kapangyarihan na sumisira sa dangal ng batas. Habang hindi pa ganap na bumabalik sa normal ang kanyang paghinga, dumating si Maya sa harap ng tarangkahan ng Camp Karingal. Ang init ng tanghali ay hindi nakabawas sa kanyang determinasyon. Kalmado niyang ipinarada ang kanyang motorsiklo, tinanggal ang helmet at pumasok sa malaking gusaling kulay puti. Isang gusali na dapat sana ay simbolo ng proteksyon, ngunit ngayon ay pinaghihinalaan niyang isa sa mga kuta ng madilim na kapangyarihan. Sa loob ng tanggapan ng serbisyo, direkta siyang nagtungo sa Internal Complaints Desk. Isang gwardiya ang tumingin sa kanya ng walang gana. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong nito ng walang sigla. Gusto kong i-report ang isang hepe ng istasyon na nagngangalang Berto Reyes, matatag na sabi ni Maya. Nagsagawa siya ng iligal na checkpoint, pangingikil at karahasan laban sa akin. Kumunot ang noo ng opisyal at may tinipa sa computer habang sinasabing, pakipunan po muna ang complaint form,
ipapasa po namin ito mamaya. Gusto ko siyang i-report direkta sa District Director, pagpapatuloy ni Maya ng walang pag-aalinlangan. Nagbago ang mukha ng opisyal, ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig na hindi madali ang kahilingang iyon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tumawag siya sa itaas at binigyan ng pahintulot si Maya na umakyat sa ikalawang palapag, sa opisina ng District Director. Pagdating doon, agad siyang pinapasok sa isang malaking silid na pinalamutyan ng mga opisyal na larawan at bandila ng Pilipinas. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy, nakaupo si Coronel Edgar Ramos, isang lalaking nasa katanghalian ang edad, may matipunong pangangatawan at malamig na mukha. Tinitigan niya si Maya ng walang malinaw na ekspresyon. "Anong kailangan mo?" tanong ni Ramos ng walang emosyon. Kahit hindi man lang siya binati, dahan-dahang lumapit si Maya at sumagot, "Nandito po ako para i-report si Hepe Berto Reyes, sir." Kaninang tanghali, nagsagawa siya ng iligal na checkpoint, tinangka akong kikilan, at gumamit pa ng dahas sa pamamagitan ng pagtulak at pagsipa sa akin. Hindi naging tulad ng inaasahan ni Maya ang reaksyon ng koronel. Hindi siya mukhang nagulat, lalo na't nagalit. Sa halip, marahan siyang tumawa, isang tawang puno ng kahulugan, puno ng bigat. "Kaya pala pumunta ka rito, dahil lang sa isang maliit na bagay," sabi niya sa malamig na tono. "Hindi po ito maliit na bagay, sir," sagot ni Maya, nagsisimula ng tumaas ang kanyang boses. "Ito ay isang malubhang paglabag sa Code of Ethics at sa batas. Ginamit ni Reyes ang kanyang posisyon para mangikil sa mga mamamayan. At sigurado akong hindi ito isang individual na pagkilos lamang." Mas matalim na tinitigan ni Ramos si Maya. Ang kanyang katahimikan ay tila sumusukat kung gaano kalayo ang alam ng babaeng ito. "Huwag kang makialam sa aming mga gawain," sa wakas ay sabi niya ng mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Ngunit hindi umatras si Maya. Sa halip, humakbang siya palapit at tinitigan ng diretsyo ang mga mata ng koronel. Kung ganoon, matatag niyang sabi, "Kung kasabwat ka rin, idudulog ko ito direkta sa Regional Director." Dahil sa mga salitang iyon, biglang tumayo si Ramos mula sa kanyang upuan. Namula ang kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang galit ay hindi na isang simpleng emosyon lamang. Ito ay ang galit ng isang taong nararamdamang nabubunyag na ang kanyang malaking lihim. "Sino ka sa tingin mo para pumasok dito at magbanta?" bulong niya. "Kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo, hindi ka magiging ligtas." Nang walang takot, nanatiling nakatayo si Maya. Handa na siya sa anumang reaksyon, kahit nakaharapin pa niya ang mismong koronel. Ang tensyon sa loob ng opisina ni Coronel Ramos ay napakakapal, na para bang ang hangin mismo ay nagyelo. Ang tingin ni Maya ay hindi nagpapakita ng anumang takot, tanging isang determinasyon na lalong tumitibay. Sa kanyang harapan, si Ramos ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa dahil sa mabilis na paghinga. Ang kanyang mukha ay nagbago, hindi na blanko, kundi puno ng galit at puot. "Huwag kang magkakamaling gumawa ng kahit ano," sigaw ni Ramos habang itinuturo ang daliri kay Maya. "Teritoryo ko ito. Akala mo ba'y basta-basta ka na lang makakapasok at makakapagsalita ng kung ano-ano?" Nanatiling kalmado si Maya kahit na ang kanyang katawan ay handa na sa anumang posibilidad. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong reklamo lamang. Ito ay isang pakikipaglaban sa mga tiwaling opisyal na ginagamit ang institusyon bilang panangga para sa kanilang sariling mga kriminal na gawain. "Wala po akong ginagawang masama, sir," matatag niyang sabi. "Hinihiling ko lamang na gampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas, hindi bilang tagapagtanggol ng mga mangungutong." Ang mukha ni Ramos ay lalong namula. Sa isang magaspang na hakbang, lumapit siya kay Maya hanggang sa 1 metro na lang ang kanilang pagitan. "Sinabi ko na, huwag kang makialam sa aming mga gawain," bulong niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng banta. Ngunit sa pagkakataong ito, ang emosyon ay nag-udyok kay Ramos na kumilos ng padalos-dalos. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang sugurin si Maya. Pero handa si Maya. Sa isang matalas na kilos at pagsasanay sa martial arts na nakatanim sa kanyang pagkatao, yumuko si Maya upang iwasan ang atake. Pagkatapos, sa isang maikling galaw, sinalag niya ang natitirang puwersa ng katawan ni Ramos at naging dahilan upang mawalan ito ng balanse. "Hindi ako mananahimik kung may taong gumagamit ng posisyon para sa kasamaan," sabi niya ng walang emosyon,
kahit na ang kanyang paghinga ay nagsisimula ng bumilis. Nayanig si Ramos. Sa isang sandali, tila hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya ay nakaiwas sa kanyang atake. Ngunit, hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit. Sinubukan niya muling umatake. Mahusay itong sinalag ni Maya. Ang kanyang mga kilos ay maliksi. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na inilipat ang atake ni Ramos sa kawalan. Sa isang pag-ikot, siya naman ang nagbigay ng presyon sa tuhod ni Ramos, sapat na upang manghina ang balanse nito. Natapilok si Ramos at sa huli ay bumagsak sa likuran, na paupo sa malaking upuan sa kanyang mesa. Humihingal siya. Pagod ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng maraming bagay, pagkatalo, galit at maging takot. Humakbang si Maya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang uniforme ni Ramos gamit ang kanyang kanang kamay. Kahit ako'y isang babae, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Hindi ako matatakot sa inyo, mga tiwaling naka-uniforme. Sobra na ang ginagawa ninyo at sisiguraduhin kong malalaman ito ng lahat. Tinitigan ni Ramos si Maya nang walang laman ang mga mata. Hindi pa rin stable ang kanyang paghinga, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng banta sa kanyang mga mata. Tanging pagod at kamalayan na hindi siya karapat-dapat na kalaban. Ano ang dahilan mo para protektahan si Hepe Berto Reyes? Tanong ni Maya. At sino-sino pa ang mga kasama ninyo sa maruming larong ito? Sa loob ng ilang segundo, nanahimik si Ramos. Ngunit sa huli, sa isang mahinang buntong hininga, sinabi niya may isang tao. Siya ang nag-uutos sa lahat. Isang lalaking may inisyal na G. Siya ang may kapangyarihan sa lungsod na ito. Nakikinig ng mabuti si Maya, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ito ang liwanag, ang simula ng isang mas malaking pagbubunyag. Nasaan siya? Malamig niyang tanong. Huminga ng malalim si Ramos at sumagot sa isang paos na boses. Hindi mo siya kakayanin. Binitawan ni Maya ang kanyang pagkakahawak at tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Hayaan nating ang katarungan ang magsalita, matatag niyang sagot, bago lumabas ng silid patungo sa address na kanyang nakuha. Ang mga yapak ni Maya ay matatag na umalinggaw sa sahig ng koridor ng Camp Karingal. Pagkalabas sa opisina ni Coronel Ramos, hindi siya diretsong umuwi. Naglakad siya patungo sa parking area, sumakay sa kanyang paboritong motorsiklo, at agad na tumungo sa address na binanggit ni Ramos, isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision sa lungsod. Ang araw ay nagsimula ng lumubog sa kanluran, ang kulay kahel na liwanag ay dahan-dahang kumakalat sa kalangitan, lumilikha ng isang dramatikong anino sa marangyang gusali na patutunguhan ni Maya. Ang bahay ay napapalibutan ng mataas na bakod na gawa sa makintab na itim na bakal, mahigpit na binabantayan ng ilang lalaking mukhang siga na nakatayo sa harap ng pangunahing tarangkahan. Nang huminto ang motorsiklo ni Maya, isa sa mga lalaki ang lumapit ng may magaspang na hakbang at mapangmatang tingin. Anong kailangan mo dito? Tanong niya sa isang mapanuyang tono. Kung makikipag-usap ka lang, umalis ka na. Dahan-dahang tinanggal ni Maya ang kanyang helmet at sumagot sa isang kalmado, ngunit puno ng kumpiyansang boses. Nandito ako dahil pinabagsak ko na si Coronel Ramos na kasabwat ng boss ninyo. Wala akong oras para sa paligoy-ligoy. Sabihin ninyo sa kanya na nandito ako. Umismid ng malakas ang lalaki, kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha matapos marinig ang sagot mula sa kabilang linya. Sugurin at hulihin ang babaeng yan, narinig na sabi mula sa kabilang linya. Hindi nagtagal at kumilos na ang mga lalaki. Sa isang mabilis na kilos, pinalibutan nila si Maya, handang hulihin siya ng marahas. Ngunit nagkamali sila sa pagtantya sa kanilang kalaban. Sa isang matalas na kilos at sanay na teknik sa martial arts, sinalag ni Maya ang unang atake sa isang maikling pag-ikot ng katawan. Nagbigay siya ng isang maikling sipa sa tuhod ng isa sa mga lalaki na naging dahilan upang bumagsak ito sa sakit. Sinubukan ng isa na umatake mula sa likuran, ngunit mas mabilis si Maya. Yumuko siya at nagbigay ng isang suntok sa tiyan ng kalaban bago pa man siya mahawakan. Isa-isang nagsibagsak ang mga lalaki. Ang ilan ay umuungol lamang sa sakit, habang ang iba ay wala ng lakas sa lupa. Humihingal sila, samantalang si Maya ay nanatiling nakatayo, hindi mukhang pagod.
Nasaan ang boss ninyo? Malamig niyang tanong, tinitingnan ang isa sa mga lalaking nakaupo pa. Natahimik ang mga lalaki. Hindi sila nangahas magsalita. Ngunit mula sa loob ng bahay, narinig ang mabilis na mga yapak na papalapit. Isang matangkad na lalaki na may maayos na pananamit at matalas na tingin ang lumabas mula sa pangunahing pinto. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Agad na lumingon si Maya. Nanliit ang kanyang mga mata. Handa ang kanyang katawan. Kung ang lalaking ito ang kanyang pangunahing target, ikaw siguro si Don Ricardo Vargas, mahina niyang sabi. Nandito ako dahil sa sistematikong pangingikil na ginagawa mo kasama ang mga otoridad at ire-report ko ang lahat ng ito. Hindi ko hahayaang masira ang lungsod na ito dahil sa iyo. Tinitigan siya ng lalaki saglit at marahang tumawa, isang tawang puno ng kayabangan. Sa tingin mo kaya mo akong labanan, sabi niya sa isang malamig na tono. Ako si Ricardo Vargas. Ako ang may kapangyarihan sa lungsod na ito. Hindi mo ako kayang labanan. Hindi na tinag si Maya. Humakbang siya. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang kutsilyo. Kahit na makapangyarihan ka, malapit ka nang harapin ang batas, sagot niya. Hindi matatakot sa iyo ang batas. Umismid si Vargas at sa isang mabilis na kilos ay inatake si Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, handa si Maya. Sinalag niya ang atake at gumanti ng isang atake na nagpawala ng balanse kay Vargas. Sunod-sunod na kilos ang ginawa niya nang may katumpakan hanggang sa bumagsak si Vargas, nakahandusay sa lupa. Lumapit si Maya at hinawakan ang damit ni Vargas gamit ang kanyang kanang kamay. Sino ka ba talaga? Matalas niyang tanong. Umismid si Vargas at sumagot sa isang paos na boses. Ako. Ako ang nag-uutos sa lahat. Tinitigan siya ni Maya. At sinabi, kung ganoon, mararamdaman mo rin ang batas na binaliwala mo sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos nito, binitawan ni Maya ang kanyang pagkakahawak at tumayo ng tuwid. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang speed dial patungo sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, at sa hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, SID. Ito si Maya de la Cruz. Kailangan ko ng tulong ngayon. Natagpuan ko na ang utak ng lahat ng ito. Ang hangin sa hapon ay nagsimula ng lumamig. Ngunit ang tensyon sa bakuran ng malaking bahay ni Ricardo Vargas ay ramdam pa rin. Ang mga goons na sumugod kay Maya kanina ay nakahandusay na lamang sa sakit o nakaupo sa mga sulok ng hardin. Samantala, si Vargas mismo ay nakahandusay sa sahig. Halos hindi siya makahinga dahil sa ganting salakay ni Maya. Nakatayo si Maya malapit sa lalaki. Ang kanyang itim na jacket ay bahagyang maalikabok dahil sa labanan kanina. Natapos na niya ang mahalagang tawag sa IMEG at SID. Paparating na ang tulong. Ngunit bago sila dumating, gusto niyang makakuha ng mas kumpletong mga sagot. Lumapit siya kay Vargas na sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga. Sa isang mahinang ngunit malinaw na boses, nagtanong siya, sino-sino ang mga taong kasangkot mo sa lahat ng ito? Mga pulis, opisyal, negosyante. Sino-sino sila? Umismid si Vargas at sumagot sa isang paos na boses. Akala mo ba magsasalita ako basta-basta? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Tinitigan siya ni Maya ng matalim. Hindi siya naapektuhan ng pahiwatig na banta sa mga salitang iyon. Marami na akong alam, malamig niyang sabi. Kasama na ang katotohanang hindi ka lang isang ordinaryong negosyante. Ikaw ang utak sa likod ng lahat ng iligal na pangingikil sa lungsod na ito. Maging ang district director ay pinoprotektahan ka. Kaya sino pa? Tumawa ng maikli si Vargas. Isang tawang puno ng kumpiyansa, kahit na ang kanyang kondisyon ay malayo sa pagiging malakas. Isa lamang akong bahagi ng isang mas malaking sistema, sabi niya habang ngumingisi ng bahagya. Ang lungsod na ito ay may bagong mga patakaran. Mga patakarang kami mismo ang gumawa. At ikaw, isa ka lang alikabok na hindi kailanman makakapigil sa amin. Hindi natukso si Maya na magalit. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Vargas. Nagkakamali ka, matatag niyang sabi. Hindi ako alikabok. Ako ang hangin na magbubuwag sa inyong paniniil, at ang batas ang magiging bagyo na lalamon sa inyo.
Saglit na naging tahimik ang paligid, tanging ang hihip ng hangin sa hapon ang maririnig sa pagitan ng mga mayayabong na puno sa hardin ng marangyang bahay. Biglang narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo, papalapit ng papalapit. Ang mga patrol car ng pulisya at mga sasakyan ng IMEG ay lumitaw mula sa likod ng pangunahing tarangkahan. Ilang opisyal ang agad na bumaba, armado at handang magsagawa ng pag-aresto. Mula sa unang sasakyan, bumaba ang isang mataas na opisyal na may ranggong general. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng responsibilidad. Ito si General Leo Santos, ang pinuno ng IMEG na mula sa simula ay alam ang lihim na misyon ni Maya. Maya, tawag ni Santos habang papalapit. General, maikli niyang bati at itinuro si Vargas. Ito ang utak ng lahat, si Ricardo Vargas. Nakikipagsabuatan siya kay Coronel Ramos para magsagawa ng sistematikong pangingikil sa mga mamamayan. Tinitigan ni Santos si Vargas ng malamig at nagbigay ng maikling utos sa kanyang mga tauhan. Arestuhin at dalhin sa Camp Crame. Agad. Ilang opisyal ang agad na lumapit, pinusasan si Vargas at dinala siya sa sasakyan ng mga bilanggo. Ganoon din ang ginawa sa mga goons na inaresto para sa karagdagang investigasyon. Bumaling si Santos kay Maya. Ang kanyang mga mata ay maihalong paghanga at pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Dahan-dahang tumango si Maya. Nagsisimula ng maramdaman ng kanyang katawan ang pagod, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang determinasyon. Ayos lang ako, pero kailangan ko ng isang mabilis at transparent na proseso ng batas. Hindi lamang ito tungkol kay Vargas, ito ay tungkol sa sistema ng korupsyon na sumisira sa ating institusyon. Tumango si Santos. Pagkatapos ay sinabi niya, sisiguraduhin ko iyan. Nakakuha na kami ng ilang ebidensya mula sa paunang interogasyon kay Ramos. At ikaw, Maya, ikaw ang susi sa lahat ng ito. Huminga ng malalim si Maya. Ang malaking hakbang ay nagsimula na. Ang proseso ng batas ay magpapatuloy. Ngunit alam niyang ang paglalakbay tungo sa katarungan ay hindi pa ganap natapos. Sa loob ng interrogation room sa Camp Crame, mainit ang pakiramdam kahit na umaandar ang aircon. Ang ilaw mula sa kisame ay nagbibigay ng matinding liwanag na nagpapahiwatig ng mataas na tensyon. Sa loob ng silid, dalawang tao ang magkaharap na nakaupo, si Coronel Ramos at Ricardo Vargas, ang dalawang pangunahing tauhan sa network ng iligal na pangingikil na yumanig sa lungsod. Si General Leo Santos, ang pinuno ng IMEG, ay nakaupo sa tapat nila. Ang kanyang mukha ay blanko ngunit puno ng determinasyon. Sa kanyang tabi, isang senior investigator ang nagsimulang magbukas ng mga dokumento ng investigasyon, kasama ang mga recording mula sa lugar ng krimen, mga larawan, ebidensya ng pag-atake kay Maya, hanggang sa mga kahina-hinalang transaksyon sa pagitan ng dalawang suspect at iba pang tiwaling opisyal. Ginoong Ramos at Vargas, sabi ni Santos sa isang mahinang ngunit matatag na boses. Mayroon na kaming sapat na ebidensya para idiin kayong dalawa. Ngunit bibigyan pa rin namin kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Umismid si Ramos. Mukha pa ring mayabang kahit na malinaw na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Ikinrus niya ang kanyang mga braso. Gawin ninyo ang gusto ninyo, malamig niyang sabi. Pero huwag ninyong asahan na aabot ito sa korte. Tinitigan siya ni Santos ng matalim at sinabi, iyan mismo ang aming layunin. Ang korte ang lugar kung saan malalaman ang katotohanan, hindi isang tagpuan para sa mga iligal na negosyo tulad ng ginagawa ninyo. Samantala, si Vargas ay tahimik lamang. Nanliit ang kanyang mga mata na para bang may binabalak sa kanyang malamig na isipan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita na rin siya. Sa tingin ninyo, malilinis ninyo ang lungsod na ito sa pamamagitan lamang ng pag-aresto sa amin ni Ramos, sabi niya sa isang mapanuyang tono. Maliit na bahagi lamang kami ng isang malaking sistema. Alisin ninyo kami, maililitaw na iba. Sigurado yan. Hindi na tinag si Santos. Umiti pa nga siya ng bahagya bago sumagot, maaaring tama ka na hindi kayo ang una, ngunit sisiguraduhin namin kayo ang magiging huli. Dahil sa pagkakataong ito, mayroon kaming matibay na ebidensya at isang espesyal na asset na nagtagumpay na pabagsakin kayo isa-isa. Muling umismid si Ramos, sa pagkakataong ito ay maihalong pagkalito sa kanyang mukha. Asset? Sino ang tinutukoy mo?
Isinara ni Santos ang folder ng dokumento sa kanyang harapan at tinitigan si Ramos ng may kalmado, ngunit matalim na tingin. Si Maya de la Cruz, maikli niyang sagot. Hindi siya isang ordinaryong mamamayan. Siya ay isang special intelligence agent na direktang inatasan mula sa national headquarters ng sa pakikipagtulungan ng regional director para imbestigahan ang inyong mga maruruming gawain. Agad na nagbago ang mukha ni Ramos, mula sa pagiging mayabang ay naging hindi makapaniwala, pagkatapos ay galit at sa huli ay blanko. Si Vargas ay mukhang nagulat din, kahit na sinubukan niyang itago ito sa isang mapait na ngiti. Kaya pala ang babaeng iyon, bulong niya. Sagot ni Santos. Ang babaeng inakala ninyong mahina ay mas malakas pa pala kaysa sa inyong dalawa. Siya ang nagbunyag ng lahat, at siya ang dahilan kung bakit kayo nakaupo dito ngayon. Muling naging tahimik ang silid, ang hangin ay tila bumigat. Yumuko si Ramos, na parabang ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Si Vargas naman ay nakatingin sa blangkong pader sa kanyang harapan, na parabang sinusubukang tanggapin ang katotohanang tapos na ang lahat. Tumayo si Santos mula sa kanyang upuan at sinabi, hindi pa tapos ang interogasyon. Patuloy naming hahalungkatin ang lahat ng impormasyon. Ngunit tandaan ninyo, hindi bulag ang batas. Natulog lang ito saglit. Ngayon, gising na ito at handang magbigay ng katarungan. Sa isang matatag na hakbang, lumabas si General Santos ng silid, iniwan sina Ramos at Vargas sa isang katahimikang puno ng pagsisisi. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay sumilip sa mga bintana ng opisina ng Regional Director. Ang kapaligiran sa loob ng gusali ng pulisya ay muling nabuhay sa mga aktibidad ng mga opisyal na naglalakad-lakad habang may dalang mahahalagang dokumento. Ang proseso ng investigasyon at interogasyon kina Coronel Ramos at Ricardo Vargas ay patuloy na isinasagawa ng walang tigil. Ngunit sa araw na iyon, isang mahalagang pagpupulong ang gaganapin. Isang pagpupulong na may kinalaman sa taong nasa likod ng pagkakabunyag ng mga iligal na gawain. Si Maya de la Cruz. Sa waiting room ng Regional Director, nakaupo si Maya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado, kahit naramdam pa rin ng kanyang katawan ang pagod mula sa mga kaganapan nitong mga nakaraang araw. Suot niya ay isang ordinaryong damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim tulad ng isang sundalong handang harapin ang anumang posibilidad. Pagkaraan ng ilang minuto, binuksan ng aide-de-camp ng Regional Director ang pinto at sinabi, "Pasok po, Ma'am Maya. Hinihintay na po kayo ng Direktor." Tumayo si Maya, inayos ang kanyang damit, at pumasok sa marangyang silid na puno ng mga opisyal na larawan, bandila ng bansa, at mga hilera ng makakapal na libro tungkol sa batas. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy, ang Regional Director ay abala sa pagbabasa ng isang dokumento ng may seryosong ekspresyon. "Maupo ka," sabi ng Direktor nang hindi tumitingin. Tumango si Maya at umupo sa upuang nakahanda. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan hanggang sa isinara ng Direktor ang folder sa kanyang kamay at tinitigan si Maya ng may tingin na mahirap basahin. "Katatapos ko lang basahin ang kumpletong ulat mula kay General Santos," mahina niyang sabi. "Tungkol sa iyo, kung paano mo napabagsak si Vargas, hinarap ang mga banta ni Ramos hanggang sa mabunyag ang lahat." "Magaling ka, Maya." Hindi agad sumagot si Maya. Tumango lamang siya, naghihintay sa kasunod na sasabihin. Nagpatuloy ang Direktor, "Matagal na naming alam na may mali sa rehiyong ito. Sinubukan naming humanap ng paraan para imbestigahan ang lahat ng palihim, at ikaw ang aming naging pinakamahusay na solusyon. Isang special agent na kayang kumilos ng hindi napapansin, ngunit may tapang na higit pa sa maraming nakaunipormeng miyembro." Sa wakas ay nagsalita si Maya. "Ginawa ko lang po ang aking tungkulin, sir. Ngunit gusto ko ring siguraduhin na hindi na magiging lugar ang lungsod na ito para sa mga tiwaling opisyal tulad ni Ramos at Vargas na nagtatago sa likod ng kanilang posisyon." Huminga ng malalim ang Direktor at sinabi, "Lubos kaming sumasang-ayon sa iyo, at dahil dyan, sisiguraduhin kong magiging transparent ang proseso ng batas. Walang magiging proteksyon o pagpapagaan ng parusa para sa kanila. Kailangan nilang managot sa lahat ng kanilang ginawa." Tinitigan ni Maya ang Direktor ng matalim. "At paano ang sistemang binuo nila?" "Ang network na maaaring nasa likod pa rin ng lahat." Tumango ang Direktor. "Iimbestigahan din natin yan.
Mahalagang bahagi ka ng unang hakbang. Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay. Marami pang kailangang ayusin. Huminga si Maya at matatag na sinabi, kung kailangan ninyo ako para sa susunod na yugto, handa po ako. Ngumiti ng bahagya ang direktor. Sigurado ako dyan. At hayaan mong sabihin ko ito. Huminto siya saglit at tinitigan si Maya ng may paggalang. Salamat, Maya. Salamat sa iyong sakripisyo at katapangan. Hindi ka lamang isang ahente. Ikaw ay isang simbolo ng bagong pag-asa para sa institusyong ito. Yumuko si Maya bilang tanda ng paggalang. Kahit na hindi siya madaling madala sa papuri, ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng katiyakan na hindi nasayang ang kanyang pagsisikap. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya mula sa upuan. Aalis na po ako, sir. Babalik na ako sa field. Marami pa pong kailangang gawin. Tumango ang direktor at sumagot, sige, humayo ka. At tandaan mo, hindi ka na nag-iisa ngayon. Mayroon ka ng isang institusyon na tunay na sumusuporta sa iyo. Sa isang matatag na hakbang, umalis si Maya sa silid. Ang mga hakbang ng isang babae na hindi lamang lumaban sa kawalang katarungan, kundi nagpatunay din na kayang tumagos ng katotohanan sa pader ng korupsyon gamit ang sandatang tinatawag na katapangan. Sa araw na iyon, ang langit sa lungsod ay nababalutan ng makulimlim na ulap. Sa loob ng marangya at formal na korte, nagtipon ang maraming tao, mga mamamahayag, miyembro ng pulisya, kinatawan ng mga institusyong panghukuman, at ang publiko na mausisa sa kasong yumanig sa lungsod. Sa likod ng mesa ng mga akusado, nakaupo ang dalawang taong dating itinuturing na hindi kayang abutin ng batas, si Coronel Ramos at Ricardo Vargas. Ang kanilang mga mukha ay ibang-iba na ngayon kumpara noong sila pa ang maihawak ng madilim na kapangyarihan sa lungsod. Ang kanilang mga mata ay hindi na puno ng banta, kundi ng pinaghalong pagsisisi, pagkatalo, at pag-aalinlangan sa kanilang kahihinatnan. Sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Maya sa likurang bahagi, kasama si General Santos at ang kanyang team. Suot niya ay isang ordinaryong damit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Hinihintay niya ang hatol bilang huling yugto ng proseso ng batas na kanyang ipinaglaban. Ang punong hukom, isang lalaking nasa katanghalian ang edad na may kalmadong ngunit matatag na mukha, ay nagsimulang basahin ang desisyon sa isang mabigat ngunit matatag na boses. Matapos pakinggan ang lahat ng testimonya ng mga saksi, mga ebidensyang iniharap ng taga-usig, at ang mga sagot mula sa mga akusado, sabi niya, ngayon ay ipapataw namin ang sumusunod na hatol. Natahimik ang buong silid. Lahat ng mga tenga ay nakatuon sa mga salitang magtatakda ng kapalaran ng dalawang taong nakaupo sa likod ng mesa. Para sa akusadong si Ricardo Vargas, ipinapataw namin ang parusang pagkakakulong ng habang buhay dahil sa napatunayang sistematikong pangingikil, paggamit ng karahasan laban sa mga sibilyan, at pakikipagsabuatan sa mga opisyal ng gobyerno para sa kapinsalaan ng publiko. Narinig ni Vargas ang hatol ng walang malinaw na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig kahit na bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang hukom at para sa akusadong si Edgar Ramos, dating district director ng rehiyong ito, ipinapataw namin ang parusang pagkakakulong ng 15 taon at pagtanggal sa serbisyo sa SE dahil sa napatunayang paglabag sa Code of Ethics, pag-abuso sa posisyon at pagpapabaya sa mga iligal na gawain na nakapinsala sa lipunan. Ipinikit ni Ramos ang kanyang mga mata saglit na para bang sinusubukang tanggapin na tapos na talaga ang lahat. Wala nang ranggo, posisyon o proteksyon na makakapagligtas sa kanya. Mula sa hanay ng mga manonood, lumingon si General Santos kay Maya. Ito ang ating unang tagumpay sa batas, mahina niyang sabi. Tumango si Maya. Hindi siya ngumiti o nagpakita ng tuwa. Sumagot lamang siya sa mahinang boses. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Marami pang kailangang linisin. Huminga ng malalim si Santos. Alam ko. Ngunit bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang hakbang at ikaw ang unang humakbang. Opisyal na natapos ang paglilitis. Agad na dinala ng mga opisyal sina Ramos at Vargas sa selda para sa pagpapatupad ng hatol. Mahinang palakpakan at sigawan ang narinig mula sa ilang mamamayan na naroroon. Sila ang mga biktima ng pangingikil na ginawa ng dalawang akusado. Samantala, dahan-dahang tumayo si Maya
inayos ang kanyang jacket at nagsimulang lumabas ng korte. Ang mga hakbang na iyon ay hindi mga hakbang ng pagmamalaki, kundi mga hakbang ng isang mandirigmang naniniwala pa rin sa batas, katarungan at dangal ng institusyong kanyang ipinagtatanggol. Ilang araw matapos ipataw ang hatol, ang kapaligiran sa Camp Crame ay muling nabuhay sa isang malaking pagtitipon na dinaluhan ng lahat ng miyembro ng pulisya sa rehiyon. Ang maliwanag na kalangitan ay bumalot sa umagang iyon. Ang sikat ng araw ay nagliwanag sa hanay ng mga pulis na nakatayo ng maayos sa perpektong pormasyon. Sa gitna ng parada, ang regional director ay nakatayo sa isang entablado, suot ang kumpletong uniforme. Sa likuran, nakatayo si Maya kasama si General Santos, hindi kasama sa opisyal na pormasyon. Bilang isang special agent, pinanatili niya ang distansya mula sa publiko kahit na ang kanyang papel ay naging isang bukas na lihim na sa loob ng kapulisan. Tinapik ng direktor ang mikropono at nagsimulang magsalita sa isang malakas ngunit makahulugang boses. Mga kapatid, nakatayo ako rito hindi lamang bilang pinuno ng ating institusyon, kundi bilang bahagi rin ng isang pagmumuni-muni sa ating responsibilidad bilang mga lingkod bayan. Huminto siya saglit, tinitingnan isa-isa ang mga mukha ng kanyang mga miyembro. Kamakailan lamang, dumaan tayo sa isang madilim na yugto. 2 tao na dating bahagi ng institusyong ito, at isa pa nga sa kanila ay isang district director, ay napatunayan ng batas na gumawa ng mga bagay na dumungis sa pangalan ng kapulisan. Ginamit nila ang posisyon para mang-api, hindi para magprotekta. Nangikil sila, hindi naglingkod. At dahil dito, nawala ng tiwala sa atin ang mamamayan. Isang mahinang buntong hininga ang narinig mula sa ibaba. Nagpatuloy ang direktor, ang kanyang tono ay mas mahina ngunit hindi gaanong matatag. Ngunit mula sa madilim na puntong iyon, sumibol ang isang liwanag. Isang babaeng nagngangalang Maya de la Cruz, sa pakikipagtulungan ng IMEG, ay nagpatunay na hindi maaaring patahimikin ang batas, na ang katarungan ay maaaring makamit kung mayroong maglalakas loob na ipaglaban ito. Hindi lamang siya isang ahente. Siya ay isang paalala sa ating lahat na ang pagiging pulis ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa paglilingkod. Bumaba ang direktor mula sa entablado at nagbigay ng senyas sa kanyang aide. Pagkaraan ng ilang segundo, tinawag si Maya sa harap. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang ilang miyembro ay mukhang nagulat. Ang iba naman ay agad na tumayo ng tuwid bilang isang kusang loob na paggalang. Lumapit si Maya sa direktor at tumayo sa tabi niya ng walang imik. Muling nagsalita ang direktor, sa pagkakataong ito ay direkta sa kanya. Maya, ipinakita mo na ang katapangan at integridad ay buhay pa rin sa ating hanay. Nagpapasalamat kami sa iyong sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, gusto naming maging isang halimbawa ka sa lahat ng ating mga miyembro. Tinitigan ni Maya ang direktor at sumagot sa isang kalmadong boses. Ginawa ko lamang po ang dapat gawin. Kung nais ng institusyong ito na bumangon, dapat bumalik ang bawat miyembro sa kanilang sinumpaang tungkulin, ang magprotekta, mag-alaga, at maglingkod sa mamamayan, hindi ang mang-api sa kanila. Ngumiti ng bahagya ang direktor at lumingon pabalik sa mga pulis. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Ito ang pinakamalaking mensahe ng lahat ng ito. Tayo ang tagapangalaga ng kaayusan, tagapagtanggol ng lipunan, at simbolo ng katarungan. Kaya, simula ngayon, muli nating itayo ang tiwala ng mamamayan sa pamamagitan ng isang mas makataong pakikitungo, isang pusong mas may malasakit, at mga kilos na mas responsable. Ang pagtitipon ay nagtapos sa isang masigabong palakpakan mula sa lahat ng miyembro ng kapulisan. Ang sigaw ng sigasig ay malinaw na narinig, sigasig para magbago, para maging mas mabuti, at para bumalik sa pangunahing layunin ng institusyon ng pulisya. Ang magprotekta, mag-alaga, at maglingkod. Ilang linggo na ang lumipas mula nang ipataw ang hatol at idaos ang malaking pagtitipon. Ang lungsod na dati puno ng takot at pagkadismaya sa institusyon ng batas ay nagsimula ng magpakita ng pagbabago, mabagal, ngunit tiyak. Sa mga kalsada, mas kalmado na ang pakiramdam. Wala nang bigla ang checkpoint na walang malinaw na dahilan. Wala nang mga tiwaling opisyal na ginagamit ang uniforme para manggipit. Ang mga pulis trapiko ay bumalik sa kanilang propesyonal na tungkulin. Nagbibigay sila ng paalala ng may paggalang, tumutulong sa mga motorista na may problema sa sasakyan, at tumutulong pa sa pag-aayos ng trapiko sa harap ng mga paaralan tuwing umaga.
Sa isang abalang interseksyon, isang batang opisyal ang nakikitang nakikipag-usap sa isang ina na nahihirapang dalhin ang kanyang mga pinamili. Matapos siyang tulungang tumawid, umiti ito at sinabi, "Sige po, ma'am. Huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan ninyo." Nagpasalamat ang ina ng may malawak na ngiti at nagpatuloy sa kanyang lakad ng may pakiramdam ng kaligtasan at ginhawa. Hindi kalayuan, si Maya de la Cruz ay nakatayo sa gilid ng bangketa, suot ang isang ordinaryong itim na jacket, pinapanood ang pagbabagong iyon ng may makahulugang tingin. Lumapit sa kanya si General Santos habang kinakapa ang kanyang bulsa. "Nakikita mo ba yan?" mahinang sabi ni Santos. Dati ang pulis ay simbolo ng banta para sa marami. Ngayon, nagsisimula na silang maging tagapagtanggol muli. Dahan-dahang tumango si Maya, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa tanawin sa kanyang harapan. "Hindi ito gawa ko lang," sagot niya. "Ito ay resulta ng isang proseso na nagsimula sa katapangan ng isang tao na lumaban at sa determinasyon ng maraming tao na magbago." Umiti ng bahagya si Santos. "Ngunit ikaw ang unang nagsindi ng apoy. Kung wala ka, hindi tayo aabot sa puntong ito." Natahimik si Maya saglit at sumagot sa mahinang boses. "Gusto ko lang na bumalik ang lungsod na ito sa isang lugar kung saan maaaring magtiwala ang mga tao sa batas. Kung saan ang posisyon ay hindi na magiging isang kasangkapan para mang-api, kundi isang paraan para magprotekta." Tinapik ni Santos ang kanyang balikat. "At nagtagumpay ka. Kahit na ayaw mong tawaging bayani, para sa marami, iyon ang ginawa mo." Naglakad sila ng sabay, binabagtas ang kalsadang ngayon ay mas payapa na. Sa paligid, mga bata ang naglalaro sa isang maliit na parke. Mga nagtitinda sa kalye ay masayang nakikipagtawanan sa mga mamimili, at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng kape mula sa isang karinderya malapit sa traffic post. Dahan-dahan, ang lungsod ay bumabangon muli. Hindi lamang sa pisikal o estruktural na aspeto, kundi pati na rin sa puso ng mga mamamayan nito. Ang tiwalang dating nasira ay muling itinatayo, unti-unti. At kahit na marami pang kailangang gawin, ang direksyon ng pagbabago ay malinaw na. Isang babaeng nagngangalang Maya de la Cruz ang nagpaalala sa buong lungsod ng tunay na kahulugan ng katarungan, integridad,